T3 tsaka T4, di ba? Yung isa, 3 yung iodine, yung isa, 4 yung iodine. Okay, so sige dito na ito na dito ako para makakapag-reflect kayo agad sa kung ano sinasabi ko. Ayan sa figure na yan. Pag tinanong kayo sa board exam, pa most abundant thyroid hormone, that is T3. T4, T3. That is T4. Okay? Most abundant, that is T4. Okay? Tapos pag tinanong din kayo sa exam, ano daw yung pro-hormone? Meaning to say, sino daw yung major hormone sa kanilang dalawa? That is also your T4. Kasi in reality, guys, much of your T4 becomes T3. Ganun yung story. Okay? Hindi lahat ha. Much of your T4 becomes your T3. Okay pa? So, ganun yung story natin ha. Ngayon, pag tinanong naman kayo sa exam, in between the two, which one of them is the most potent, more potent, sorry, alin sa kanila yung mas potent, or alin sa kanila yung mas biologically active? Biologically active, that is your T3. Okay? So, ang story, oo, mas maraming T4 yung napoproduce, pero mas malakas naman si T3 when it comes to the function. Alright? So, ngayon, so yun yung basic na. So, isa-isahin natin siya. Okay, susundan niyo lang ako sa textbook niyo para makasabay kayo sa akin. Dito lang ako nag-explain yan, dito sa part na 'to, saka sa part na 'to. Ayan. So, let's say daw halimbawa, meron kang thyroid gland, tapos yung thyroid gland mo ay nag-produce ng so sa lahat ng mapo-produce ng thyroid gland yun na T4, so ayan, pasuyo sa lahat ng mapo-produce ng thyroid gland nyo na T4, yung 85% daw nun ay mapupunta sa tissues. Okay? So, yun yung 85% daw niya yung mag-exert ng effect ng T4 nyo. Okay? Pag kunin nyo ha, yung 85% pag na-metabolize, pwede, dalawa yung kinalalabasan niya. Okay? T3 tsaka yung tinatawag na reverse T3. Tama again, sir, yung 100% kapag na na-produce ng thyroid gland, yung 85% niya, siya yung magpupunta sa mga tissues. Kapag na-metabolize na ni tissue, magiging 40-45. Si 40 yung T3, yung active, yung reverse T3, that is yung inactive na T3. Okay po? Again, sir, yung reverse T3, that is your biologically inactive or inert na T3. Okay? Now, yung 40% ngayon ng T4 na naging T3, that will represent the 80% of total circulating T3. Okay? Ulit. That will now represent the 80% of total circulating T3. Para makompleto yung 80%, 20% yung manggagaling sa thyroid gland. Summarize natin na magsimula tayo sa T4. Ibig sabihin pala, sa lahat ng T4, yung 85% lang yung magfa-function. Tama po? Yes or no? Yes or no? Yes. Yung 85 na yon, yung 40% pala ay magiging T3. Tama pa? Now, sa 100% ng T3 na nasa blood, ilan lang pala talaga yung nanggaling sa thyroid mismo? 20 lang. Tama? In short, yung sinikrit mismo na T3, 20% lang. Yung 80% pala ng T3 na nasa blood nyo ay saan nanggagaling? Sa T4. Make sense? Confetti, kung nagets nyo yan, people? Ayun, madali lang naman, di ba? So, bibigyan lang natin ng description. Bibigay lang natin yung technicalities para ma-apply nyo siya in a lot of, kasi ang consideration natin, guys, pag nag-interpret tayo ng thyroid disorders, T3, T4, TSH lang. Okay? So, according to your textbook, 99% daw ng
marami tayong thyroid hormone binding proteins. Yun yung tawag. Yun yung carrier ng thyroid hormones nyo. Come again, sir. So, ang thyroid hormone, ang T4 nyo daw, 99.97% ay protein bound. So, ibig sabihin, meron siyang carrier sa blood. Tama? Now, majority of your thyroid hormones, ang tawag dun sa protein na yun ay thyroid hormone binding globulin. Okay? Come again, sir. Ano daw yung tawag dun sa carrier na yon? Thyroid hormone binding globulin. Okay? Another thing is, since bound siya sa protein, ibig sabihin, meron siyang carrier, hindi siya kaagad na consume. Kaya ibig sabihin nun, ang T4 nyo ay mas mahaba ang half-life. Okay po? So, nandun tayo, ha? Now, ano pa, sir? So, dito na tayo sa ating, ayan, dito mag-reflect kayo sa table 40.2. Concentration of total and free thyroid hormones in your circulation. Okay, so ano mga magiging reflections namin dyan, sir? So, first of all, ang total T4 nyo daw, yung total concentration ng T4 nyo, which is ito, 5 times daw siya ng total T3. Come again, sir. Sorry, 50 times daw siya ng total T3. Okay po? Now, yung concentration daw ng free or yung unbound na T4 nyo ay 4 to 5 times naman ng T3. Long story short, siya nga yung mas abundant. Kung total man or kung free. Okay? Para sa mga nalilito, kapag sinabi nating total, pinagsamang free tsaka yung nakakabit sa carrier protein niya. Alright? So, yun lang naman ang ibig sabihin nun. Now, sige. Now, another thing, people, na kailangan nyo matandaan, explain ko na lang ha, tapos mamaya na natin bibigyan ng kaukulang pansin. Ang ibig sabihin nito, people, guys, nakaka-influence, guys, di ba, sabi, meron total tapos merong free, tapos yung ibig sabihin ng hindi free, dala-dala ng protein, ibig sabihin nun, pag nagbago yung protein synthesis nun, makaka-apekto siya sa total. Uy, yes or no? Yes or no? Yes. Okay, ulit nga. May dalawang forms yung mga hormones nyo. Yung free tapos protein bound. Ano nga tawag doon sa protein? Thyroid hormone binding globulin. Okay? So ang take, pag may mga conditions na nakaka-apekto sa synthesis nitong thyroid hormone binding globulin na to, makaka-apekto siya ng total. Kasi ang total ay pinagsamang free at protein bound. Nagets? Confetti nga kung nagets na yun, yung dun sa part na yun. Kasi isa-isahin ko yung mga sakit mamaya eh. Oo, so iisipin mo, ay, konti yung protein na napoproduce sa sakit na yan. Ibig sabihin, makaka-apekto siya sa concentration ng total thyroid hormones ko. Opo. So, ganun lang naman yan. Okay. So, doon na tayo sa thyroid hormone transport, conversion, and mechanism. Ayan. So, ito kasi, ito yung, dito tayo dapat mapunta. Kapag meron ka ng T3 and T4, what comes next? Okay pa? So, given that T3 is considered the more biologically active hormone, the main downstream effect of your thyroid hormone requires the following steps. Number 1 is the transport of T3 and T4 and the conversion of T4 to T3. In short, oo, meron na tayong T3 and T4 coming from your thyroid gland. Paano niya ma-exert yung effect niya? Okay? Now, if you're going to ask me, ano-ano ba sir yung mga effects na yan? Madami, sobrang dami. So, bibigay na lang natin yung mga palatandaan para okay tayo. What are the effects of your T3 and T4? Ang pinaka-generalized effect niya is to increase your metabolism. Okay? Sige. Ito lahat yun guys. Function ng T3 and T4 nyo. Ayan. So, ayan.
Now, mapapansin niyo lahat ay pataas, 'di ba? Tapos lahat 'yan ay may kinalaman sa metabolism, okay? So 'yon. Ngayon, ang story, kapag isa kang thyroid hormone na protein bound, hindi mo pa 'yan kayang gawin. Nage-gets po? Kailangan ikaw muna ay free. Thumbs up kung nakukuha niyo yung storya. O kailangan pag-usapan muna natin paano siya nagiging free para ma-accomplish niya lahat ng biological functions na 'to. Hindi ko siya iniisa-isa guys kasi baka sa isang susunod na sem pa tayo matapos, eh. Pero makakapag-reflect naman kayo diyan on your own. Pinapabilis ang metabolism, natutunaw ang fats. Guys, 'pag mabilis ang metabolism, natutunaw ang fats. Yes, payat si pasyente. Yes. Mabilis ang ang heart rate niya. Yes. Mababa ang blood sugar niya. Yes, 'di ba? So Excess gano'n lang water 'yun, no? Ngayon, so paano niya magagawa 'yun? Kailangan maging ano muna siya, kailangan ma-liberate muna siya dun sa carrier niya, tapos yung T3 maging T4 muna. Kasi yun yung active or yun yung potent. Okay? So yun yung context ng usapan natin dito. So first of all, pag-usapan muna natin yung mga carriers. So ito yung tatlong carriers nyo. Ayan, inisa-isa niya sa inyo. Thyroxine binding globulin or yung sinasabi ko sa inyo kanina na thyroid hormone binding globulin. Same lang po yan. Pangalawa is yung transthyretin. The name will tell you everything, di ba? TTR, trans, so, TTR, ayan. Ano ibig sabihin ng TTR, sir? Transthyretin. Ano ibig sabihin yan? Substance na nagtatransport ng thyroid hormones. Kung di mo kilala yon, baka kilala mo to, si prealbumin. Yun din siya. TTR is your prealbumin. Board exam question, among the three carriers of your thyroid hormones, which one of them is the least abundant pero with highest affinity to your thyroid hormones? That is your TBG, okay, or THBG. Again, sir, pinaka-konti sa kanilang tatlo pero pinakamataas ang affinity sa thyroid hormones. That is your thyroid hormone binding globulin. Okay? So conversely, yung albumin nyo, siya yung pinakamadami pero siya yung pinakamababa ang affinity sa mga thyroid hormones nyo. Okay? That is important, ha? So sino palang determinant ng total thyroid hormones nyo? Thyroid hormone binding globulin or or albumin? Di ba sir, parehas? Ay, affinity lang naman yung pinag-uusapan eh. Okay, so sige, guys, pasuyo, yung part na to, pwede pakibasa muna. Inom lang akong tubig. Yung conversion of T3 and T4, pakibasa muna to guys. Inom lang akong tubig. Pagbalik ko, tsaka ako mag-explain. By cards. HCO2 ba yun? HCO3. Sodium.
Ano daw? Perspiration. Serious case of greater than 1/6. Doctors is the major defense against. Guys, okay na? Guys? Heart na Miss Sparkle kung okay na. So far, medyo alam niyo na halos lahat, di ba? Nakaka-relate na kayo doon. Na? Ano lang yung bago sa atin? Yung enzyme na nagko-convert ng T4 into T3 and reverse T3. Tama? Ano pangalan? Iodothyronine deiodinase. Nakaulit, sir, yung enzyme na nagko-convert ng T4 into T3 and reverse T3, that is your iodothyronine deiodinase. Okay? Now, na-explain ko na din yung iba, no? So, sa 85% na T4, yung 40% ay magiging T3, tapos yung 45% ay magiging reverse T3. Yung 40% na yun ay magre-represent ng 80% ng total circulating T3. Okay, now dito na tayo sa reverse T3. Ito nga. Kasuyo, sa practice, hindi nyo na siya masyadong i-measure na yung reverse T3. Although sa interpretation, especially sa mga magiging exam nyo, pag nag-interpret kayo ng conditions, kasama pa din yung value ng T3, ng reverse T3 na. Pero in practice, ano lang kayo palagi? TSH, FT4, FT3, TT4, tsaka TT3. Okay? Ano ibig sabihin yan, sir? Thyroid stimulating hormone. Free T4, free T3, total T4, total T3. Okay? So, ayan. Yan yung sa practice. Yung reverse T3, very rare na magme-measure pa kayo ng reverse T3. Okay? Ngayon, theoretically, ano daw yung significance ng reverse T3 nyo? Simple lang naman. Guys, ang reverse T3, gumagana, hindi gumagana. Ang reverse T3, gumagana, hindi gumagana. Hindi gumagana. Kapag ikaw ay chronically ill patient, mas okay ba na mas mababa ang metabolic rate mo para mas makasurvive ka? Ulit, kapag malala na yung sakit mo, tapos parang ang hirap naman na pabibilisin pa natin yung metabolism mo. Tama ba? Baka di mo na kayanin. So, ang body, in those circumstances, sa mga chronically ill patients, sometimes, ginagawa ng body natin, mas pinaprioritize ang conversion ng T4 into reverse T3. Nakalagay dyan, no? Lower metabolic rate is physiologically desirable to decrease energy expenditure. In short, para maka-catch up yung katawan mo. Kasi chronically ill ka na nga. Alright? Alam yun ng body mo, kaya isa siyang compensatory mechanism in order for you to survive. Okay? So, yun yung kumbaga, yun yung in practice, in theory, kung bakit tumataas ang T3 sa blood. Okay? And then, pasuyo, sa laboratory nyo to pag-uusapan na kinukuha din natin yung ratio ng T3 sa reverse T3. Ayan. Sa tawag natin doon ay T3 to reverse T3 ratio. Para saan yun, sir? To be discussed sa prof nyo sa laboratory. Saan na kayo sa lab, guys? Increase ingestion. Bigyan nyo ako ng idea kung saan na kayo sa lab. Electrolytes? Okay. Now, the mechanism of action regarding your thyroid hormones, simple lang ang usapan natin dito. Now, ano ibig sabihin yun, sir? How does your thyroid hormone works? Your thyroid hormone works via, so ito na lang, pasuyo na lang,
three main processes. So, pasuyin na lang po. Your thyroid hormone works via three main processes. Pero ito yung story natin. Guys, ang thyroid hormones nyo, they can influence gene transcription. Familiar na tayo doon. Tama ba? Ayan. So, nakalagay na dyan, no? So, your thyroid hormones bind to your nuclear receptor inside the nucleus. In short, the way na nakaka-interact ang thyroid hormones nyo at the cellular level is yung nakaka-receive mismo ng information is the nucleus. Okay? As such, so paki-apply na lang ang mga natutunan sa molecular biology. Okay, and then it can also interact to specific DNA sequences. In short, sa specific na genes. And as such, kaya niyang i-upregulate or downregulate ang process ng messenger RNA synthesis, that is to say, your transcription. Okay na tayo doon. Padali lang naman maintindihan. Tama? Yung pinakamahalagang bagay lang na gusto kong i-point out is ang relationship ng TSH at FT4. Pasuyo po, yung naka-highlight ng purple. Ano daw yung relationship ng TSH at FT4 nyo? Meron silang inverse log linear relationship. What do you mean by that, sir? So, mag-reflect kayo muna. Sino nga yung biologically active? Si T3. Saan nanggaling si T3? Sa T4. Si T4, yung constantly minomonitor ng pituitary gland nyo. Okay? Come again, sir. Pasuyo. Si T4. T4 is constantly being monitored by your pituitary gland. Anong pakialam ko dun, sir? Pasuyo, ha? If there are changes, so anong variant ng T4? Yung FT4. Okay. Pasuyo, ha? Sa laboratory, i-apply nyo din to kapag nag-work na kayo at kahit sa exam. Most of the time, ang mga physician, ang ipapagawa lang nila sa inyo, TSH tsaka FT4. Okay? Kasi dyan pa lang, marerecognize na nila kung ano yung sakit. Hyper or hypo. Okay? Ang idea, si FT4, kapag tataas siya, si TSH bababa ng 100-fold. Kapag si FT4 ay bumaba, si TSH ay tataas ng 100-fold. Nakuha niyo yung story natin, people? Ulit, kapag merong changes sa FT4 nyo, palaging tumataas ng sobra si TSH. So, pag tinanong ko kayo sa exam or kapag nag-a-analyze na kayo ng problems, in all of, so sa lahat ng mga binanggit ko sa inyo kanina, yung sa lahat ng mga binanggit ko sa inyo kanina, yung ano nga yun, yung TSH, yung FT4, yung FT3, yung TT3, tsaka TT4, alin ang alin ang pinaka-sensitive marker sa hyper tsaka hypothyroidism? Ulit, sa limang yan, lagyan ko ng number, 1, 2, 3, 4, 5. Sa limang yan, alin yung pinaka-sensitive na marker in cases of hyper and hypothyroidism? Magre-reflect ka ngayon. Alin yung sobra na lang nagwawala kapag bumababa na yung thyroid hormones? Sa limang yan. Dali, sa limang yan, alin yung sobra na lang nagwawala? Alin yung sobra na lang na nagwawala kapag may changes sa thyroid hormones, kapag hyper or hypo? Halos kakasabi ko lang. Yung 1. Yung 1. Tama ba? Uy, sabi natin, kapag yung FT4 nyo ay tumaas or bumaba, si TSH nagbabago ng 100 times. Tama ba? Thumbs up nga kung na-catch nyo yun. Yan. So, ibig sabihin, kapag may problema sa thyroid, which is, yun yung pinag-uusapan natin ngayon, tama ba? Assessment of thyroid. Guys, yes. Diba? So, may problema sa thyroid. Sa limang yan,
Sino yung unang magbibigay sa'yo ng clue? May something sa thyroid ng pasyente na 'to, TSH. Okay yan? Oh, tumingin nga lang kayong diretso sa akin now without looking at your notes. Kapag primary hyperthyroidism, anong value ng TSH pala? Thumbs down kung mababa, thumbs up kung mataas. Primary hyperthyroidism. Mababa. Okay, sure yun? Sure yun? Thumbs up kung yes, thumbs down kung no. Sure yun? Thumbs up kung yes, thumbs down kung no. Sure yun. Sure din ba tayo na yun ang pinakaunang mangyayari? Yes or no? Sure din ba tayo na yun ang pinakaunang mangyayari? Yes. Okay? Bakit nga nangyayari yun, sir? Negative feedback loop. We're good? We're good? Paki-open ng cam. Good. Paki-open ng cam. Paki-open ng cam. Paki-check na attendance. Yun on cam lang ha. Yung magkakaroon ng incentive. Open ng cam. Paki-check na attendance. Mga mayors. Sige. So alam nyo na gagawin natin bukas na. Do you have questions? Do you have questions? May question ba? Wala? Okay, wala. Pakibasa nyo na lang yung material nyo, tapos kita-kits bukas sa pre-quiz ng electrolytes at continuation ng discussion. Bye! Send na tayo. Ay, sorry lag.